Sound check. Sound. Yan, ano natin yan. Okay na ba? Okay na ba ito? Okay na ba? Ay, ito na pala eh. Ready na ba? Ready na ba yung camera? Ready na, no? Ready na. Ready na. Sinong kausap mo doon? Wala nga eh. Kaya, so, ayan. Welcome sa first episode ng The Medyo Podcast Show, no? Kitang-kita nyo naman dahil medyo nga eh. Medyo podcast pa eh. Gusto namin ipasukin tong mundo ng podcast eh. No? Oh, bakit? Kasi malaki kitaan. Malaki bigayan yata dito eh. Oo nga eh. Ako wala ko idea dyan. Paano ba? Ikaw? Hindi, ang pagkakaalam ko, pagka nag-promote ka ng ng online sakla. Online sakla? Meron ba nun sa online sakla? Parang yun. Ito ba yung sakla yun yung naroon ko yung sa patay eh. Oo. Ayun, pag may mga araw, ayan, pasok kasi. Ayan na po, ayan. Okay lang yan ganyan. Ayan, hindi, ako, yung sakla, alam ko yung sakla eh. Ano yan eh, yun yung parang, nung bata ako. Sige. Na yung sakla, di ba, yun yung parang, yung haring bastos, yung haring kopas, yung mga ganun. Putik may online wala, no? Hindi ako sigurado. Ay, hindi ko sigurado. Paano pala? Pero, ako na nakaisip noon, kaya sana. Sana meron, no? Baka naman, no? Pag gagawa kayo ng ito na yung nakaisip. Pag kailangan nyo ng mga ideya sa mga ganyang kalokohan, alam nyo na. Hindi, ayun. So, speaking of usugalan, talamak ngayon yan. Talamak ngayon yan eh. Kasi, mga iba, may mga ibang mga nagtetestimonya dyan eh, na dating, ngayon, naka-bike, dating naka-NMAX. Ngayon naman, dating naka Toyota na sasakyan. Ngayon, naka-motor na. Bakit yan? Bakit naisangla nila yung mga ari-arian nila? Baka. Naibenta, no? Oo, baka kasi. Saka ito pa, meron pa ako na nakita na sa Facebook. 35 na anyos na, 35 na age, years old na lalaki. Halos milyon na yung utang. Dahil lang sa sugal. Grabe yun. Grabe yung nakita ko. Ako, utang ko, sa Lazada na eh. Lazada lang eh, yung tsaka, last pay letter eh. S-pay later. Oo, baka naman, no? Yun lang yung utang ko eh. Mga ganun eh, mga binili natin, mga last pay later lang itong mga equipment natin eh. Hindi, yun nga, biruin mo, milyon, no? Ikaw, anong pakiramdam mo doon pag milyon? Una, hindi pa ako nakakahawak ng 1 milyon. Totoo, tama. Hindi, tapos, mawawala lang sa sugal, hindi ko rin alam kung anong mga pinagdadaanan nila siguro. Hindi, mahirap manghusga rin eh. Sa bagay, totoo. Pero sabi ng mga scientista, may scientific na paliwanag yung pagkaabot sa scientific? May scientific. May explanation ng science. Nag-ano siya ng yung dopamine. Nagre-release ng dopamine kapag yung wala ko idea sa dopamine. May dopamine na yan. Sabi sa akin nung nanay ko, inumin ko daw yun before 30 minutes before bumiyahe, tapos di na ako mahihilo sa bus. Babo na mi. Sige, tuloy. Pero yun nga yung dopamine. Yun yung nire-release na chemical ng hormone ng katawan natin ng utak natin kapag nakakaranas tayo ng thrill. Pero kaya syempre, 'di ba, yung pagkapanalo, yung excitement. O kaya yung pagkatalo siguro. Iba yata yung pagkatalo, parang mas nahawig yun sa yung pagka yung ano ba yun, yung ginugulpi ka nung shota mo tapos poposas ka. Ano yung 50 Shades? Masokis pala yun. Masochista. Mali. O basta yun. Nasaan ba tayo? Sa Bonamine? Oo. Yung mga dopamine yun, sinabi mo. Yun. Baka ganon. So parang kaya sila na-addict, di ba? Dahil may scientific nga na paliwanag. Pero ano pa man, ay mali yun na maubos lahat ng naipundar mo dahil sa sugal. Pero yun nga, nagtataka ako dito sa sistema ng natin sa Pilipinas, no. Yung online sugal, legal. Pero marami ako nakikitang na nakukulong dahil sa sugal. Meron ako sabi, ba't ka nakulong? Dahil sa pulan, no? May baraha. 5 piso lang daw yung nila, nahuli.
Poke, tawag dito, Cara Cruz. Mm. 'Di ba? Sugal din 'yon. 'Di ba? Sugal din 'yon. Naglilibang lang eh. Pero nakukulong. Pero tong mga ito, yung mga na-addict sa online gambling ay biruin mo binenta yung ari-arian, okay, nagnanakaw pa or nagano pa, 'di ba? May mga ganun Pero ang sinasabi mo ay tingin ko yan, usapin na ng batas yan eh. Kaya nga kasi nga lisensyado yung online eh. Sa bagay, yung mga Cara Cruz lang sa kalsada, syempre walang lisensya. Walang binabayaran. Kaya mas madaling madaling ginagawang manilang yun ng mga pulis. Yun. Dadampot-dampotin lang yun. Kaya nga. Pero pareho silang sugal. Pareho sila sugal. Totoo. So yung regulation siguro dapat maayos, tsaka yung dapat yan. Pagka legal isa, ay illegal isa, illegal lahat. Yun dapat, 'di ba? Siguro hindi ko rin alam, hindi uninformed din naman ako sa ganyang sa usapin na 'yan. Kaya siguro baka hindi rin siguro ubra yung ganung blanket na solution Pero ayan na galingan na lang natin pagboto ng mga congressman. Sabi nga, yun. So nalaman natin yung nag-work sa atin na satisfied tayo for sa bagay, di lang sugal marami pang mga aspeto, di lang sa sugal, di ba? Yung nagkakaroon tayo ng contentment or satisfaction sa sarili natin. Kaya yun. So, teka. Sige, Pakilala mo muna yung show natin. Ay, pakilala yun na nga, nauna yung, agad, sobrang excited namin. Ayan. Ang show natin is the Medyo Podcast Show. Yun nga, pinasok na nga namin ng mundo ng podcast dahil may kitaan daw dito. Pero, susubok lang kami, Sumubok lang kami. Hindi, ang dami kasing mic dito sa amin, nagkalat. Walang mapaggagamitan. Itong mic natin. Ito, step nut to eh. Step nut sa sa bisikleta. Sa bisikleta, yung BMX. Dahil magaling kami magbuting-ting, kaya nga may mga tools kami rito. Ginawa namin mic muna. Oo. Ito, meron pa ako dito, screwdriver. Ayan. Ayan. So, ito, ang episode 1 namin ng The Medyo Podcast Show. Marami pa kami pag-uusapan. Bahala dyan kung magugustuhan nyo man o hindi. Bahala kayo. Pero ayun, balik tayo kasi nasa episode tayo ng pasimula. Pasimula tayo Itong ginagawa natin, pinasok na natin podcast. Content creator na tayo ngayon, At relate to sa sinasabi natin na online sakla. Kasi balita ko, mga content creator nowadays, pumapasok na sa mga nagpo-promote, Kaya tayo pag nagsumikat kaya tayo, tapos bilang inoperan tayo, papayag ka ba? Alam mo, una kong gagawin dyan, sisitahin ko agad yun Ano sasabihin mo? Kailangan mataas ka agad yung tono ng boss mo. Para, magkano ba yan? Magkano? Magkano agad? Gago ka. Ganon. Magkano yan? Ganun ka agad. Para alam niya kagad na na tutol ka. Ayaw. Pero tutol ka sa tono. Pero yung choose of words mo, parang interesado ka. Hindi. Sa bagay. Kaya nga mataas yung tono, sa bagay. Itinataboy mo kagad yung parang Magkano yan? Alis na siya. Sa bagay. Mag-iiwan na lang ng contact number. Mapuputol lang kita saglit. Relate naman to sa natin. So, yun nga di ba? Sa'yo parang 50-50 pa gusto mong grab. Siguro hindi ko pa masasagot ngayon yan Sa'yo. Sa bagay kasi di natin masasabi pag wala tayo sa sitwasyon madali natin sabihin na wala tayo sa sitwasyon Kaya tama. Alam naman sabihin natin na hindi kami tatakbo, tapos tatakbo pala. Oo, di ba? Ganun yun. Ganun. Di ako tatakbo, sabay tatakbo, di ba? So, maraming mga ganyang script. So, hindi natin masasabi at huwag tayong magsasalita ng tapos, Sa bagay, may punto naman. Pero sa ngayon siguro, okay. Wag lang magsasabi ng presyo. Pwede na kagad hanggang. Ano yan? X sa akin yan. Tas nagbitaw agad presyo, Sabay insert ng mukha ni Malupiton. Nagalagal. Yung mga sarcasm na satire na uso yan, Malupitan. Kasi pag-usapan natin, syempre, pumasok na tayo sa mundo ng content creation. Ikaw,
since dati pa 2000, kailan ba nag-start mag-content? Hindi lang yung hindi masasabing content creation na rin yun. Panahon pa ng vlogging as in letter B Baboy. Yung V as in Victory, yung vlogging, yung web blog. Yung Blogspot, WordPress, yun. Mga anong year yun? Parang ano na yun 2008. Mga 2008. Mga di pa uso yung mga dyan, no? 2008 pa lang na master ko na yung yun na yung simula nung pag-master ko sa art. Ito pala mga OGs ng mga vlogging Pagiging tambay. Okay. So, matanong ko, Pero hindi naman ako big, hindi ako high rollers dyan. High rollers, talagang lang, isang kahig, isang tuka lang din. Sa bagay, Yun nga, di ba? Kung alam ko lang na, kasi yung monetization sa video content, yan mas later on na yan eh. Later on na lang. Parang mga 2010 yata. Nagbukas na yung monetization sa sa video content. Sa YouTube, ganyan. So yun, mula nung 2008. Dapat mo na konti. Mula nung 2008 na ako, pa-publish na ako sa online. Tapos nung nagkaroon na ng monetization sa YouTube, gumawa ako ng mga yung mga faceless video. Mga ganon. Ano siya, game related din, mobile gaming, bago pa lang yung mobile gaming noon kasi nga dahil kaputo doon pala nagsisimula yung Android ganyan. So mga Android games. Ayun, gumagawa lang ako ng mga guide o kaya yung mga may bagong games, nire-review ganyan. Mostly nga lang yun, through text lang. Walang voice over. Wala pang voice over. Dati ganun naman talaga. Kasi mahirap mag-record Dahil during that time, wala pa masyadong equipment. Ngayon, mahal pa mga equipment. Kumbaga parang mahirap magsimula. Ngayon, bili ka lang B8. Go na, di ba? Mga content agad. Record na, no? So, yun. Okay, tuloy mo lang. Mga interesado itong yun lang. Tapos, tapos yung 2012, ayan na, naban na yung nagkaroon na ng mass banning sa Google AdSense. Yun. Sana yun, kasi nga, saturated na masyado siguro. Tapos ang dami ng mga low quality content sa web space, sa web blog. Ngayon, nadali yung mga mga pucho-pucho kong mga kasi English Carabao lang yung yung mga pinagsusulat ko doon, mga guide lang sa kung Tapos syempre hindi ko tinatamad na ako ano ba tawag ito? I-review o i-proofread. Check and balance. I-check mo yung mga pinagsusulat mo na 3,000 words. Ngayon. Mga ganon. Tumaas na yung yung kalidad nung yung quality na kailangan. Yun na naban na. Dami namin naban. Iyakan kami ng iyakan. Talaga nag-iyakan kayo, no? Ganun. So, ayun. Tapos yun na. Pero okay lang din. Nag-ship nga ako sa paggawa nung habang pinupurso ko yung isa kong pangarap, yung pagiging astronaut. Talaga? Astronaut? Okay. Oo. Okay. Gumawa ako ng sarili kong telescope, tol, para pag-aralan yun. Talaga? Hindi. So yun nga. Sa video content. Hanggang ngayon, yun, doon pa rin. Kaya lang, hindi ko na babanggitin yung mga, kasi niche, specific siya. Ayun. Tsaka hindi rin mang kalakihan. Kaya, wag yun nang tuklasin, wag yun nang alam. Kalakihan. Kompetensya pa eh. Sa bagay. And so, biruin mo 2008, and kasagsagan ng mga, wala pang masyadong, mga technology pa niyan during that time, mga Nokia Symbian pa, di ba? Wala pa mga Android ba yun? 2008 wala pa na Android. Wala pa. Wala pa. Pero yun, may Android na yata ng Pixel ba? Hindi. Mga Proyo, mga ganon. Basta yung pag touchscreen, di ba? Yun yung mga Android na yun. Android, touchscreen. Tapos ang mamahal pa. Pero meron din touchscreen. Mga China phone. Mga China phone, oo. Tama. Oo, touchscreen dati yung China phone. Tapos yung ayaw tumalab. Yung makakailang haplos ka. Yung hindi... Magkakapaltos yung daliri mo bago mag-respond yung telepono eh. Kaya nga. Ayop na yan. Kahit tayo, boy bawang. Sige. Tayo. Baka naman boy bawang. Sponsor ba ito? Ewan ko, sponsor ng natin, bulsa. Huwag mong banggitin. Huwag mo natin. Huwag mong banggitin. Huwag mo natin panggitin. Yun.
Yun, so sa buhay content creator ay talagang talagang makikita natin yung nandiyan yung disiplina, 'di ba? Kasi gagawa ka ng content mo, video. Yun, pumasok na diyan sila Kong TV, 'di ba? Sila ano. Pero ang mga OG na YouTuber dati, sila si Moy Palaboy 'yan. Ito yan, Moy Palaboy. Si Microphone, no, yung prank call niya, no. Biruin mo, siya lang ang merong yung kayang i-capture yung telepono, i-wiretap yung telepono, si record sa computer. Pero panoorin niyo yan, no, yung Microphone Chronicles. Nabanggit din ni Kong TV yan, no. Ano ba yung mga OGs mo na YouTuber, no? Ako, si Ray William Johnson. Hindi ko kilala. Yun yung hari nung internet nung YouTube. Hari ng internet. Oo, si Ray William Johnson yung yung hindi katangkaran na Amerikano. Nakamukha nung vokalista ng Green Day. Ay siya. Ang pangalan ng show niya Equals 3. Yung magre-review lang siya ng tatlong i-feature niya tatlong videos. Parang si Paulol ganun. Paulol lang style. Kaya lang yun, maraming video na yun. Maraming video ay Paulol. Kasi dati, ang meta nun ay parang 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes lang sa YouTube, tapos naging 10 minutes, tapos binalik na naman sa 5 minutes. Ganun yung pabago-bago isip ng YouTube, tapos biglang maiksi na pala attention span ng ang patok na ngayon yung mga maiksi. Vines, 'di ba? Basta wala yung Vines, yan TikTok na, ngayon Reels, 'di ba? 30 second Reels lang. Ganun. Pero dati siya 6 minutes. So sapat na daw yung tatlong videos, i-reviewin lang niya 'yon. Kasi lalapatan niya lang ng comedy sa sa uso na yun comedy. Tapos na siya doon na demonetize siya Kasi yung mga viral videos kasi pwede siyang ariin ng mga kumpanya. Yung mga kumpanya na ganun binibili yan sa may-ari mismo. Ngayon nung mabili nila yon, pwede na nila i-claim yung mga video ng mga YouTuber na gumagamit nun. Doon siya nadali, na-demonetize siya, ganyan. Mas matagal siya nawala sa YouTube. Pero patuloy siya sa Facebook. Nag-long form na siya tapos ngayon nagbabalik siya ngayon. Siguro na nagawa niya na ng paraan yung yung YouTube account niya. Pero yun, si Ray William Johnson. Tapos si Niga Higa. Ay, mga foreigner, pala. Ako, mga local yung sinasabi ko Hindi, kasi pagka sa bagay, kailangan kasi ang focus ko doon yung malaking kita mas malaki ang CPM doon tol. Mas malaki CPM sa Amerikano pagka Western world. May maputol kita. Iniisip ko kasi yung sila Kuya Jobert, di ba dati di naman nila alam na merong gawa lang silang gawa for the sake of fame lang naman dati, no? Pero isa yung nabanggit mo talagang alam talaga nila. Alam nila ginagawa. Actually, maputol kita. Kasi even sa battle rap kasi pag tingnan mo, nanonood ka ng Flip Top, yung mga battle rap. Nakakapanood ako niyan, no? 'Di ba dati ang rap balatan ka lang ng balatan ng rhyming scheme, okay na, rhyme, magka-rhyme lang sa dulo, okay na Pero meron parang advanced MC doon na sila Looney, nanonood ng King of the Dot, yung Flip Top sa ibang bansa. At meron na mga battle sa ibang bansa. Oo. Actually, bago magkaroon ng Flip Top, pero talaga sa ibang bansa na parang Flip Top. Hindi pa natin alam 'yun. 'Di ba? Tapos, yun na nga, yung mga technicalities, yung mga holo rhyming, mga ganun mga technicalities, yung mga double meaning, mga ganun. Hindi alam ng mga Pinoy rappers 'yun, no? Kaya yun nga, yung nabanggit mo nga, relate to sa sinabi mo na yung mga Pinoy na content creator, hindi nila alam na ang mga Amerikano talaga advanced na no? May alam, no? Okay, tuloy mo. Kunya, tingin ko kasi noon nagmumula talaga sa Amerika, sa Amerika yung trend. Kahit itong podcast sa unang nag-podcast, unang sumikat, 'di ba, yung pinamalaking podcaster ngayon si Joe Rogan, Amerikano yun. Siya yung alam ko lang The Cool Pals Siya yung pinakamalaki ang dito na cash out tol. Siya ng nagkaroon siyang kontrata sa Spotify na yata $100 million yata. Sarap nun, pre. Para lang doon na siya pa-podcast, mag-live. Ayun, 100 million pare. Siyang kontrata. Anyway, talagang yung ano yan.
Hindi, lasa mo lang. Yung may panukat ng ano? Wala akong alam kasi sa mga sa technical dito eh. Okay. Akala ko ano yun, parang Christmas light lang. Hindi, ano yan. yung ano natin yan. Okay. Tapos yun, doon nagmumula yung trend ng sisikat muna doon bago dito sa Pilipinas. So, somehow i-adapt dito, tas ayan, yun na. Yeah. Pansin ko talaga, galing talaga sa West ang trend no? Ganoon talaga sila yung mga mananakop eh. Sabay Hindi, ayun nga. Kasi dahil sa first episode natin, pumasok tayo sa content creator no? So, yun nga, yung mga napagdaanan ng content creation, yung vlog, sinasabing vlog, hindi Victory, diba? No? Blogspot. Nabuta ko yung Blogspot sa mga webpage pa yung mga blogs na nila. May mga text, babasa ka, tapos may mga pictures. Pero advance ka na kung may mga content clips ka lang doon sa mo, no? Sa, ano man tawag doon? HTML ba yan? HTML. Mag-embedded ka ng videos. Parang sa Friendster, diba? Actually, yung Friendster, simple HTML siya eh. Meron tinuturuan tayo mag-HTML ng Friendster dati. Tsaka mag-copy-paste. Copy-paste na mga codes, di ba? Gagawa ng background, yung test mo. Kaya nga, pagaganday mo, tapos may inis ka sa uli, ang bagal. Bagal mag-load. Paano, bawat letra, iba kulay eh. So, meron pa mga yung mga... May mga animated pa, mga marquee, di ba? Tutuwa ka na magawa mo lang yun, di ba? Tapos yung mga playlist ng mga kanta mo, no? Yung mga tago 100 kbs na tunog lang na tunog radyo na na yung Tristan Cafe, yung narinig ko lagi yung umuwi ka na baby. Yung kaya Orange and Lemon, di ba? Yun, mga ganun. Doon yung Blogspot. Then nagkaroon na ng development, no? Dahil sa video, yun na. Pagsabi yan na, vlog. YouTube na. Vlog is Victory, no? Yan sila kong TV na na mayagpag dito sa local sa local tayo kasi mas local. Kasi ikaw, anong napanood mo una kay Kong TV na mga lumang-luma. Anong TV? Kasi ako panahon pa nila ni sino ba to yung si Kamote Kamote Gaming ba yun? Kamoting Kahoy Gaming, yung pa yung mga kasama niya. Sobrang tagal na nakaka-interact ako siya kasi dati gamit yung ko. May channel kasi ako dati na nagnanakaw. Yung mga nakolekta ng mga vines. Mga gano'n. Baka man ni Kong TV, maka-reach ni Kong TV itong podcast natin, ha? Sige. Parang naharbat ko yung isa niyang clip. Nasama ko sa sa compilation. Ganyan. Tapos parang nag-comment lang siya ng natutuwa siya, gano'n. Malamang di niya na rin maalala 'yon. Syempre, Tsaka burado na yung channel. Burado yung channel. Na-claim na ng mga mga may-ari ng mga clips eh. Tulad nung nangyari kay Ray William Johnson. Tsaka wala nang kita doon dahil demonetize na. Di naman. Tapos yan na-report na, wala na. 'Yun. Kasi ako sila Kong TV talaga parang nagpasimula ng no. Although, may mga dating YouTuber like Kuya Jobert, si Moymoy Palaboy. Si Moymoy Palaboy yung magli-lip sync lang ng kulit no? Yung mga video niya, Moymoy Palaboy, si Microphone, yun lang yung mga tapos pumasok na dyan yung flip top. Kasi flip top. Then, yung sila Kong TV na. Si Kong TV lang kasi kasi ang kulit niya yung napanood kong video ni Kong TV yung yung Taguro. Actually, matagal na ba yun? Kasi actually meron akong nakausap. Susukatin mo yun sa niya sa muscles niya, tol. Yung Taguro. Gano'n siya. Tignan mo ngayon yung mas malaki na ngayon si Kong di ba? Doon talaga. Sabi niya di ba, nakita ko lang kasi yon sa YouTube. Sabi niya, kung hindi kayo makakuha ng chicks, sabi niyo lang, Taguro. Gano'n siya. Kulit niya doon Kaya ako, na-catch yung attention ko sa kanya noon And yun, doon ko siya unang na panood si Kong TV doon sa Taguro. Naiinis lang ako sa mga fans ng mga fans ng may mga iba Team Payaman sila Kong TV. Nagi-gatekeep. Meron akong nakausap nag-gatekeeper Sabi sa akin gano'n Sige nga, anong manapanood mo kay Kong TV? Unang panood. Sabi niya, ako napanood ko mga Social Nut.
Sabi sa loob ko lang, later na yun eh. Taguro, alam mo, di ko alam eh. Hindi ka pa ni Kong TV. No, may kasi pag sinasabing pan, hindi laging vocal ang sinasabi. Pan ako ni Kong TV. So parang ano pala yan, no? Yung parang pagka naka-band shirt ka, tapos tatanungin ka, name 3 songs. Oo, name 3 songs. Baka si Cute Metal yan. Shoutout kay Cute Metal. Cute Metal eh. No? De, yun lang. So, yun lang. Nauna ko napanood kay Kong TV yung sa, Then, no? Di mo expected na talagang, siya eh, no? Yung pathway na siguro nahuli niya yung napaka-wholesome kasi. Wholesome siya eh. Yan. Siya eh, parang tsaka ang dami niyang fans na mga kabataan talaga, mga bata. Mga millennial. Yan yung nagpapanalo ng Yan yung malalakas na fans. Yung mga mga 9-year-olds kumbaga. Hindi, totoo. Kahit si PewDiePie, kaya may may meme na army of 9-year-olds. Yun ba yun? Army. Army. Okay, sige. Kasi, asaran kasi, mga fans mo lang naman, 9-year-olds eh. Kaya, in-embrace na ng mga fans. Na 9-year-olds army. Yun pala yun. Doon pala ang galing yun. Kaya, naalala ko lang yung mga content ni Kong. Pinupuntahan siya sa bahay. Mga bata. Bata maliliit. At pa nga ako doon mayroon siyang content na yung siya eh. Wala lang. Nagawa siya ng yung parang yung kung ano yung ginagawa niya sa bahay, kukunan niya ng video or mag-isip siya. Katulad nung tinutusan siya ng nanay niya bumili ng manok. O siya nabili siya ng manok eh. Tapos dala niya pa yung motor niyang wave tawa doon. Binidyoan niya, video niya. Tapos gagawa siya kasi siyempre gagawa siya ng ng mga scene ng yung darating siya, magtatanggalin yung helmet niya, ganun. Yung camera nandoon sa bahay nila. Ginagawa niya habang ginagawa niya yung niya cellphone niya, kinakain ng pusa yung binili niya manok. Tawa doon. Kaya yung mga ganung bagay. So parang inisip ko, sabi ko, ang galing ni Kong parang kung ano yung mga normal na hindi siya pilit eh. Hindi siya pilit na yung maiba kasi ngayon mga scripted. Then nagbabago-bago yung yung taste ng audience. Nung panahon ni Kong parang ang magiging meta noon yung mundane. Yung mga pangkaraniwang lang bagay. Tapos na-capture mo yung sa video, content na siya. Okay na. Kung matatandaan mo, sumikat yung mga quotes sa Facebook dati. Mga kapanahunan rin yan nung mga simulain ni Kong. Yung alam mo yun, yung mga obvious naman na mga quotes na parang kahit nahihirapan ka, basta lagi mong gagalingan, aasenso ka. So, yung mga ganon, sobrang pero ang daming shares nun, tol. Kasi tama naman yung message, ganyan, pero siya, parang obvious nga naman, obvious nga naman mga mundane lang na bagay. Tapos nga parang lumipas din, parang may era lang eh. Lumipas na, gusto na ng mga tao, gaan na, mas may depth na, ganyan. Mas witty, kasi nga, hugot na eh, panahon na ng hugot, mga ganon. Kailangan may mga may rhyme. Hugot na eh, diba? Sa yung mga tulad niyan, rap battle, kailangan dyan, witty. Witty, diba? Witty yung content na yan. Kasi may rhymes, may art. May art nga. Hindi na siya mundane. Ayun, tingin ko magbabago ulit. Pagdating kasi napapalitan yung napapalitan yung Pero ito, maputol kita. Naniniwala ka ba? Ako, yun yung ko eh, as a content creator. Naniniwala ako na, kasi ako, nag-stick ako sa craft. Kumbaga, sabi ko, ang trend, umikot lang naman cycle lang naman. Ikaw, naniniwala ba doon? Technical kasi ang ang approach ko lagi talaga sa Kaya meron akong may tinatawag sa content na evergreen na content, yung timeless. Halimbawa, paano magprito ng itlog. May guide kang ganun. Timeless 'yun, tol, kahit mapalitan, mamatay na yung mga fans mo yun pa rin. Prito ng itlog, how to be Diba? Mga ganun, paano gawin yung ganito, paano gawin yung ganyan. Kaya siguro nagkakaroon lang ng variation sa kung paano i-present. Paano magprito ng itlog. Tapos kailangan mo ng siguro sa mga susunod na panahon,
kailangan mo ng ganitong klaseng kalan na gawa sa sa booster ng jet. Kumbaga lang na. Okay. Same pa rin yung yung principle. Principle diba? pero Binabago bago na. Sa bagay. Para lang maging nire-repackage, Parang remastered, no? Uso ngayon yun no? Yung mga games parang tuyo, tol. Ah. 'Di ba? Tuyo. Tangina binenta sa mall. Ang tinawag na gourmet tuyo. Nilagay sa garapon. Pero tuyo lang 'yon. 'Di ba? Simpleng tuyo pero Ganun. Sa bagay, parang yung pang mahirap binenta sa medyo nakakaangat. Ni-repackage lang. At speaking of binenta, no? Nabalita mo ba sa Facebook yung saging na naka-duct tape lang? 1 million yung binenta. Nabalita mo yun? Yung art piece ba yan? Oo. Hindi ko lang alam eh. Ikaw, alam mo ba yun? Ako napanood ko. Parang dumaan sa newsfeed ko yun eh. Mga ganun. Oo. Pero gusto ko makagawa ng ganun eh. Ganun. Ito kaya, di ba ganyan? Yan. Isil natin ulit, no? Oh. Lagyan mo lang ng tape o kaya ganyan. Oh. Art na. O kaya ibaguhin mo yung letra dito, di ba? Boy bawang. Gawin mo ito boy buang. Boy buang. Boy buang. Ayan. Yun nga, di ba yung mga, alam mo yung simpleng bagay, tas napapabigyan ng halaga. Totoo yan eh, yung mga ganyang bagay. Hindi, kasi pag art, may kaibigan akong may-ari ng art gallery. Okay. Hindi naman siya pintor by yung talagang ang approach niya ay business. Business. Business talaga. So siya dahil art gallery, bagong art gallery. Wala siyang mga tao. Wala siyang mga pintor pa. Mga artist talaga. Siya nagpe-paint nung karamihan na dinidisplay niya doon sa yung siya. Siya mismo. Tapos yun. Ayaw niya ng kumbaga meron siyang bias. Ang puro hayop lang yung pinipaint niya, yung mga subject niya, ganyan. Hanggang napansin niya, mas mabili yung may mga araw. Oo. Pag-aral naman siya perfect ng bilog. Tapos hanggang hindi, mas mabenta yung yung abstract. Kasi lang yung madaling ipaliwanag eh. Okay. Kung ano yung abstract, dahil wala namang yun eh. Labo-labo lang yun, tol eh. Pero may mga, syempre may technical side yan. May chiaroscuro yan, may ganun. May blending ng ganito, ganyan. So yun, naliligaw ako, bakit natin pinag-uusapan yun? Sabi mo may art gallery kasi pinag-uusapan nga natin na may mga ibang art yung saging na may duct tape. Nabenta ng mahal. Tapos yun pala, diba? Ikaw magbibigay ng value sa art mo. Ganun yun. Pero ito, kita mo yung drawing nung artista yung artista na naging politiko, si Richard Gomez. Yun. Yung ng lalaki. Bawal ba sabihin dito? Pwede, bala ka. Nasa yan. Diretso mo na. Nag-drawing siya ng tawag dito, ng Norse God. Norse God. Norse kasi si Uten. Si Bacchus. Hindi, si Uten. Uten ba? Alam ko si Bacchus. Anak ni Uten si Thor, di ba? God of Thunder, di ba? Kaya nga, Thor, Uten son. Uten. Si Uten. Hindi ko wala idea eh. Si Uten. Uten. Odin, tol. Si Odin. Odin. Okay. Hindi ko. Medyo slow ako eh. Sorry. Si Odin. Okay, sige. Ala ko naman. Pero sinasabi ko si Bacchus talaga yun. God talaga siya ng ganun ba? God talaga siya. Ayan, hindi ko alam yan. Si Bacchus. Search niya sa bio. Ayan. Ayun, kaya yung Bacchus yung, di ba, energy drink. Oo. Doon pala yun. Doon yan. Si Bacchus, siya yung God of, Ayun lang ang pagkaalam ko, Bacchus. Pero Google nyo na lang ba? Mali ako eh. So yun, pepresyohan mo yung sarili mong art. Ganun. Kaya, mahal na bibenta. Alam ko kay Richard Gomez, 4 million pesos ba yun? Mahal? Price at 4 million pesos yata. Diba? Dinrawing niya lang ganun, tapos mas magaling pa yung kaklase ko dun eh. Tuloy, yung dinrawing niya dun sa tiles ng banyo. Mas maganda pa yung pagkaka-drawing, pagkaka-art.
Hindi, pero si Richard Gomez siguro ang nag-drawing, kaya ganun. Sa bagay. Pag-usapan Kaya mas natin mahal. na, maganda nga yung ganyan. Kasi, sa totoo lang, nabibigang halaga yung, katulad ng kape, no? 3-in-1 na kape, napunta lang sa Starbucks, mahal na. Meron nga kami binibenta kaldero eh. Meron kami binibenta kaldero, titanium eh. Kaya nga yan. Magkano yan? Yung isang piraso nasa 39,995. 39,000. Pero mo cookware lang yun, nalutuan lang yun. Pero, di ba nga sabi ko sa iyo noon, mag-content tayo, magprito tayo doon ng tuyo. Para yung contrast, di ba? Mahaling gamit. Ayun nga, pumasok ka din dati sa work doon na binibenta nila pag sinoutout ba natin dito yun, kukontakin tayo nung sana ng marketing nila, tapos o-operan tayo. Hindi na siguro. Huwag na natin i-shout. Natin i-shout out. Napakamahal ng cookware. Kulang-kulang milyones din eh. No? Yung isang set yung shop set, mga ganun. Pero gawa siya sa titanium, titanium siya. Surgical stainless steel. Diba? Saan galing yung... Sa bagay, reasonable naman kasi diba, sa mga... Panggawa ng sa aeronautics yan. Yung titanium, di ba? Saka sa mga medical na yung titanium kasi surgical stainless steel, hindi siya nagre-react. Diba? Yun naman. No reactions. So, yun lang naman, yung parang... Pero hindi kaya siya mahal, yung titanium na ginamit doon, yun na yung mga na-recover ng mga debris pagka nag-crash yung aeroplano. Sobrang nasa pleasure na debris, no? Tapos kasama doon sa mga biktima, may bilyonaryong biktima, may milyonaryo, may celebrity minsan. Medyo kaya yung medyo pagka-dark tong yung kaluluwa. Sige. Baka infused na kasi ito, di ba, ng Ayun lang naman. Yan, balik tayo sa Hindi kaya sa society natin nagkakaroon ng alam mo yung political power. Naniniwala ako diyan. Kasi ako pag may mataas ka sa politika, I mean political, hindi, kasi ito pumasok kayo sa politika, putya. Mahirap na topic. Mahirap topic to eh. Pero may mga iba kasi na ang bilis natin makancel niyan, tol. Baka hindi tayo mabot ng episode 2. Oo nga. Wag na siguro. Pahapyaw lang natin kasi may mga iba na apolitical, ayaw ng politika, di ba? Pero di nila alam, political is everywhere. Naka-embedded na yan sa buhay mo. Sa bahay, eskwelahan, sa organisasyon, kumpanya, simbahan. May politika dyan. Yun lang pinapayaw ko lang kasi yung mga ibang tao na di ako sa politika pero meron kang mas pinapaboran or mas tinitingala kaysa sa isang taong to. Kasi respetado to kasi yung malamang yan siguro dahil aligned yung sarili mong belief dun sa isang tao. Nakuha mo na yung niya. Kasi dahil politika. Dahil naman tayo politika, di ba? Makukuha mo yung belief ng mga tao. Pero maganda yung sinabi mo na politika is everywhere. Oo. Yung parting ko lang sa akin. Kasi sa loob pa lang ng bahay. Sa loob pa ng bahay. Gagawin mo. Oo. Diba? Yeah. May kumakato. Sige. Tuloy po. Tuloy po, bukas yan. Ayun, nandito si Ambet. Ayan. Nalaman tuloy nila na gabi na, tapos naka-shades pa ako. Tuloy. Dumating na po yung bagong hair na videographer. Ayan. Kasi kanina walang tumitingin sa video. So, ayun. Yun nga, politika. Yung sabi ko na... maganda yung sinabi mo na politika is everywhere. Politics is everywhere. Is everywhere. Parang rin pala, tol. Parang sugal din. Bakit? Paano? Everywhere din yan eh. Sa bagay. Sa bagay, pag sinusugal mo yung, lalabas ka pala ng bahay, sinusugal mo nung kung may mangyayari sa'yo masama o mabuti. Sa bagay, may nagsabi sa akin. So, therefore, sige. Tama lang na mag-promote ng sugal. Sabay ganun, no? Hindi. Yun nga sugal no? Parang tawag dito. Pag-iibig ka, di mo? Susugal ka, no? Kasi baka masaktan naman yung puso ko pero kailangan mo sumugal Pag tatawid ka, tol, kahit sa pedestrian lane ka natatawid, sinusugol mo pa rin yung buhay mo doon. Pinagkakatiwala mo sa mga driver.
Buhay ko. Magiging matinong driver ba sila o classic kamote? Classic kamote. Diba? Yung kamote na yan, di ba? Kaya pala ibig sabihin ng kamote, kamot. Kaya pala kamote. Kala ko talaga yung sweet potato na yung literal na root crops. Hindi. Taas mo na konti yan para Yan. Medyo Yan. So, actually, yung politika talaga, everywhere talaga yan. Kasi, may ibang tao kasi, ayoko ng politika. Pero, naisa buhay mo na eh. Diba? Ano nyo sa bahay? Kasi ganito, dapat, sino yung nasusunod? Sino yung may say? Sinong walang say? Diba? Diba, ganon. Sa eskwelahan, sa kampanya, sa trabaho. May ganun, di ba? Tol, pakiramdam ko, alokin mo ako ng networking. Kasi yan yung sinasabi na, ang buhay ay pyramid. Pyramid, di ba? Yung mga power. Lahat pyramid yan. Power, di ba? May CEO, may ganito, may COO. Tapos tayo ng mga piyon. Piyon, yung piyon, merong sa ibabaw niya, di ba? Yung mga foreman, mga micromanager. Pyramid. So, magkano entry dyan? Speaking of speaking of nainis ako dyan sa mga business na yun, yung tipong aning ka, yung parang, ang trabaho mo, yan lang kinikita mo. Excuse me. Inaalok ka sa business, tapos bilang, sasabihin sa'yo, yan lang yung kinikita mo, pumasok ka na ng business. Parang gusto nila lahat ng tao pumasok sa business. Paano kaya pag pumasok lahat ng tao sa business, na-recruit lahat, no? Wala nang magta-tricycle, wala nang lahat, pasok mo na sa business lahat eh. Yun ang nila eh. Meron na itong motto eh, everyone na may opportunity na yumaman. May opportunity daw na maging businessman. Agree ka ba doon? Lahat may opportunity. Siguro, hindi zero, pero hindi rin pantay-pantay yung opportunity. Yun lang, yung pwesto lang ng mga bahay nyo, hindi na pantay-pantay yun eh. Mas malapit ka dito sa applyan. Ako, nandun ako sa Tugigaraw. Pareho tayo nang a-applyan, tol. Sino mauuna? Ikaw, kasi malapit. Malapit ako. Ganun. Kumbaga, lahat meron, pero hindi equal ng porsyento o ng numero kung paano man sukatin yan. Ganon. At saka yun nga, di ba, hindi pwedeng maging businessman lahat. Hindi pwedeng maging negosyo, kapitalismo kapitalista yung lahat. Ang pwede, lahat manggagawa. Yun. Totoo yun. Kasi naman sila. Lahat kayo magpo-produce. Lahat tayo magpo-produce. Productive tayo. Kasi lahat naman na nag-exert ng effort dun, manggagawa yun eh. Kahit yung nag-iisip eh. Yung nagpaplano, manggagawa yun. So, yun. Pero yung kung lahat negosyante, mukhang hindi obra. Hindi obra, di ba? Ewan ko, maaaring mali ako Pero, yun ang gusto ng mga, mga nagre-recruit eh. Ako na-recruit na ito nakakatawa tong kwentong to na tawa ako. Kasi dati, hindi naman dati, no? Pag sa Facebook naghanap ka ng mga babae, di ba? Nalulungkot ka eh. Ayusin mo, tol. Ay, sorry. Hindi ako, ikaw yung naghahanap ng babae. Naghahanap ng babae na magiging... Sabi mo kasi naghahanap ka. Maghanap ng magiging... baka kasi may makarinig. Jowa, gano'n. Makikilala, no? Okay, sige. May nakilala akong babae. Nakilala akong babae. Then, in-add ko siya. Pag-add ko, sabi ko, hi. Kasi na-add ako eh. Na-accept ako eh. Pag gano'n, pag na-accept, karaniwan kasi di ka accept, di ba? Pag strangers ka. Ang ganda ng atake mo doon, ha? Oo. Sabay, agad. Sabay, hi kagad ako. Hi. Thanks for the accept. Ay, sure. Tapos bilang sabi niya, can we talk? Oy, sabi ko, kagad ako, buhay kagad ako. Sabi ko, can we talk eh? Karaniwan sa mga babaeng yung mga magaganda, mapuputi, tawag dito, hindi kagad nakipag-usap yan. Lalo na, ganito itsura, di ba? Nadali ka nung sige, tuloy mo yung kwento. Ito, di ba? So, ito na sabi, can we talk? Can we talk, no? Sabi, can we talk? Like coffee. English eh. Sabi ko, sure. Sabi ko, sige. Sabi ko, para makilala kita. Sure, gusto ko rin kita makilala. Ganyan. Siyempre, ako tuwan-tuwa na ako eh.
Kasi, yun yung tamang, ito na yung stepping stone ng road to jowa Meron ako ng jowang Yun nga, nakipagkita ako nun. Tapos nangyari, nakipagkita ko, ang ganda ng babae. Maputi, dami, may ba, gano'n. Ano pa? Hindi, putulin ko sa dalim. Ano? Kaya anong nararamdaman mo dyan, ay parang, ito na yung pagkakataon ko. Oo. Ito na, magdidilig na ang hardinero. Ganun ba? Nag-ano na lang, pagdilig. Mag-aararo na ang magsasaka. Hindi ba naman? Hindi ba? Sige. Okay, tuloy. Ayun, so, yun nakita ko. Sabi ko, mapustura, maganda. Tapos, edi, punta kami Starbucks kami. Baka na Starbucks. Nag-ano tuloy ako. Nag-plug ako. Punta kami sa isang coffee shop na, sikat na coffee shop. Ayan, sige, sabihin na natin. Pero nabanggit ko na. Ayan, so, pag doon, siyempre, order ng coffee. Kamusta ka? Gano'n, Kamusta ka? Gano'n. Tapos yung pala, ano trabaho mo? Yung pagkapasok na agad na, ano pangalan ko, taga saan ako, ilang taon ako, ano trabaho mo? Akala ko sunod-sunod na ano hobbies mo, ano mga ano mo. Hindi, napahako sa trabaho. Yun pala, ipapasok niya pala, i-recruit pala niya ako. May dala siyang laptop, may dala siyang hindi pala laptop, ano pala yun, yung iPad, no, Ito, nag-flex ka agad. Nag-flex ka agad siya. Flex agad siya. Sabi niya ganun. Meron akong sa'yo, pang extra mo, sabi ko. During that time, medyo pa ako. Sabi ko, okay. Meron nag-ano na ako, sabi ko, baka saan mapunta to Eto, may dala na siyang parang clear book. Pinakita na yung business opportunity. So, ito na, sabi ko, ito, yung mga products nila, ganyan. Ano mo na yung products? Mga mga pampaputi Pampaputi, may mga stem cell. Mga ganun mga ganun marami siyang dami. Mga product na tas extra income ko daw, ganyan. Mag-recruit daw, sabi ko. Bilang ko siya sabi ko, sorry, tintrap lang kita, sabi ko. Gusto kitang maging kaibigan, gusto kitang maging makilala nang hindi involved yung business. Sabi ko gano'n. Sabi niya, sige, sure, ganyan. Let me finish. Okay, let me finish. Okay. Finish ko siya Finisher. Ganong finish ba yung nangyari? Oo. Sige, ano nangyari? Ayun na. Tapos nung natapos na, sabi ko, di talaga ako dyan. Sabi ko, bilang sinanong niyo sa akin, kontento ka na naman ba sa trabaho mo? Na minimum ka na. Oo, sabi ko, medyo na-hurt ako. Kasi syempre, as a lalaki, di ba, syempre, magpapangitas kitang gilas ka sa babae, medyo dapat, no? Ka sa earnings mo, di ba? Papaka-flex mo yun sa babae, di ba? Pero bilhan niyang bilitel, no? Sabi niya, kontento ka na lang ba sa ganyang mo? Ito, opportunity ito, di mo ginagawa niya whatsoever. Pasensya ka na, sabi ko. Pasensya ka na, hindi kita na, wala akong dyan sa business na yan Kasi yun, ay pagkamay ako, okay, bye-bye, sige, lang. Sabi ko, sana magkikibigat. Tapos sunod nun, ayun, sin na lang ako. Hello, sin na lang. Meow. Mga ganun. Yung mga business na yan, parang sabi ko, for me, not anyone na, not everybody na, pwedeng mag-business. Hindi pwedeng mag-business. Hindi lahat ng tao. Kasi baka mamaya, hindi naman talaga yun yung para sa'yo. Hindi pasok yung skill set mo doon. Lahat ako, ito pa, pasok na nga ako dyan, yung cookware na yan na Pero di ako consultant doon. Ako, nasa loob ako ng office. Pero nakita ko yung kalakaran doon. Nakalungkot din kasi pag ikaw ay na-recruit, tapos may mga sales ka, ang bango-bango mo niyan. Halika na dito, kain ka dito. Siyempre, every open house na, ewan ko, baka manood yung dati boss ko. Every open house, nakabenta si ganito, ito tingalain nyo. Naka-sales dami, top 1 sales consultant, whatsoever, ganun. Punta lagi dito, copy, tapos lagi na ng pagkain.
parang bubblegum din palang no? Parang nawawala din tamis. Kasi siguro lahat ng nakilala mo, nabentahan mo na. Wala ka na mabentahan. So, yung nangyari, nung wala na siya nabentahan, ano na siya, parang yung, hindi na siya masyadong, parang hindi na siya yung center of, parang hindi na siya pwera na siya. Tapos, nung humina na siya. Tapos bilang sasabi, sales. Tapos sabi nung, punta dito, kain na ng kain yan. Ganon. May mga maririnig ka ng ganon. Nakakalungkot kasi, nung time na nung nasa kasagsagan ka ng sales mo, ang bango-bango mo no? Politics, pare. Naman politics na naman. Papasok tayo sa politics na yan. Pero, yun nga, ganun ang norms ng society, no? Parang pag may nakakapakinabang or parang prominent na parang babango ka, ganun. Basta may silbi ka. Mga ganun, di ba? So, nakakalungkot lang yung ganun na sinubukan lang naman yung pumasok doon kasi inakay ng kaibigan. Ayaw naman niyang ma-disappoint yung kaibigan. Pinasok niya na rin yung business na ganun. Pero kung ang gusto nung boss mo diyan dati ay tumaas yung sales niya, tingin ko dapat mag-adapt siya sa panahon eh. Mag-sponsor siya ng mga podcast, ganyan. Diba? Para yung sales, basta yung exposure ng brand niya, wag na yung sales. Diba? Baka malay mo eh. Kasi, biruin mo yung mga mas malalaking kumpanya. Di ba meron nga yung kawaling gawa sa adamantium, di ba? Kaya mataas ang sales noon kasi nag-sponsor ng podcast. Ganun. Shout out sa boss ni Aldrin. Diba? PM na lang. PM. Balik tayo. So, yun lang, no? Yung sabi ko, kaya, parang not everybody fit sa pagbibusiness ng ganun. Kasi lahat tayo may mga Kaya nainis ako sa mga sino ba yung mga yung mga nag-business na tapos sasabihin, tamad-tamad mo, sipag lang yan. Laging sipag lang yan, no? 'Di ba? Sipag lang yan, aasenso ka. Gusto ko sampal sa kanya yung Damir Pak na, okay, sipag lang. Yung mga magsasaka, masipag yan. 4 a.m., gigising yan, magtitimpla ng kape, yan. Bakit mahirap pa din sila? Ang nangyayari kasi ino-oversimplify nung taong kausap mo ba? Paano? Mga guru. Mga guru, 'di ba? Yung tipong mga dating papechi lang sa daan tas naging successful businessman or content creator. May bigat na agad yung dura. 'Di ba? Gusto ko may ganun ka. Na agad, no? Parang agad. Siguro ganun ganun ang paraan nila pag yung syempre nagpapa-franchise na ba yung mga yan o may distributorship ng inaalok. Diba? Mabenta yung yung aggressive. Sa bagay. Di ba? Mabenta yun eh. Sipagin mo lang daw. Assess mo, ka doon? Agree ka doon? I mean, maniwala ka doon? Hindi. Isang tingin pa lang, alam mo kaagad na mali. Di ba? Papakinggan mo lang, mali na kaagad. Siguro, yung mga iba, yung mga younger, siguro, yung mga gullible pa. Sa mga impressionable. Ano ba yung gullible? Gullible yung Ano ba? Ay, gullible yung parang kahit anong makita mong mali. Hindi, yung hiyagis mong ganun. Yung siniserve. Boom. Kasi i-spikein mo. Set up, tapos i-spikein nung kabila. Volleyball. May tournament yan. Paborito ko yan sa beach. Volleyball? Volleyball ba yun? Hindi ko alam mga definition eh. Narinig ko lang rin kasi. Volleyball yan. Google pa ba natin? Hindi, volleyball yan. Yun yung parang... Mabilis mauto. Mauto. Mabilis mapaniwala. Sorry for the word, mabilis mauto. Yung mga walang mas maganda sigurong term ngayon, impressionable. Yung mabilis ma-impluwensyahan. Karamihan yan pag yung mga bata-bata ka pa. Yan. Mabilis kang madala ng mga influences sa paligid mo. Ganyan. Mag eyeshadow ka. Uso ngayon yan. Tapos mga ka lang. Iwasan mo lang yung ugat dito, ganun. Yung panahon ko ganun eh. May mga mga ganung pace, Pero yung mga guru, diba mga guru kuno. Sino ba yung mga... Huwag natin pangalanan yung mga ganun, tol. Mahirap yan.
Oo nga mahirap Tapos yan. dyan papasok pa dyan yung diskarte o baka hindi umubra yung two-factor authentication mo ng sa Facebook. Mahak ka. Hindi, yun nga, papasok dito yung yung diskarte o diploma. Napagtalunan na yan napagtalunan na yan. So siguro marami ng mga podcast or mga content creator na binrot up yan or bring up nila yan. Pero syempre tayo mga pipitsugin o may say ba tayo dyan? Ano bang tingin mo dyan? Oversimplification na naman yan May tawag dyan isang klase yan ng fallacy. Yung na parang ipinapakita na anong fallacy yan? Na Strawman. Nakalimutan ko yung tawag Na pinapakita na merong dalawang options and isa lang doon ang tama. Yun. Oversimplification niya Why not both? 'Di ba? Why not both? Bakit hindi bangka? Why not both? Diba? Bangka, bot. Oo nga. Bot nga no. Kasi pag ano ang hirap ipasok nun yung bot kasi okay, sige, balik tayo. Pwede naman pareho. May ano ka. Tsaka malamang kaya ka nagka-diploma kasi madiskarte ka. Oo nga. Hindi, may narinig akong maganda yung punto niya Si Kuya Renan ba yun? Sabi niya. Yung yung tambay. Actually di man tambay kasi nagko-call center yung taong galing nga Renan ba? Kuya Renan ba yun? Yung basta siya, ano ba yan, motivational speaker? Hindi siya motivational speaker. Ano na siya, parang mukhang tambay na itsura niya, pero galing, pero may sense siya. May sense yung sinasabi niya. Sabi niya gano'n. Yung diskarte, nakapaloob na yan habang nag-aaral ka. Katulad niyan. Pare, tayo, grupo-grupo tayo. Thesis. Ako bobo ako sa mga sa paggawa ng mga hypothesis, mga ganun, mga problem. Ang gagawin ko, pagsisilbihan ka magluluto ako ng pancit canton para sa inyo. Yun ang diskarte mo, 'di ba? Pag nakapasa sila, nakapasa ka din. Diskarte. May punto 'di ba? So ibig sabihin, hindi lang lagi all the time diploma, 'di ba? Diskarte kasi kaya ka nagkaroon ng diploma is because you diskarte. 'Di ba? Ang diskarte is parang parang sa buhay mo na naka-embedded na sa buhay mo life parang life siya, parang tsaka tingin ko nakadepende yung yung tanong kasi diploma o diskarte para saan ba? Yung para saan? For what? Kung magsasayaw lang sa sa club sa may mga lalaking abs lang kailangan mo doon tsaka diskarte. Diskarte lang. Diskarte, Hindi mo na kailangan ng diploma. Maliligaw, diskarte. At least hindi nilagay na na yung yung requirement Kaya inassume ko na hindi kailangan yung diploma doon. Pero kung gusto mo maging astronaut, baka kulang yung isang diploma, tol. Diba? Ano ba astronaut? Wala akong idea sa astronaut Ano ba na astronaut? Astronaut. Tingin ko yan, maraming math yan. Hindi, I mean, kurso. Kurso siguro. Gusto ko Aeronautical, okay. Kasi lilipad-lipad ka doon Tapos tsaka siguro yung engineer, mga engineering. Siguro may engineering. May engineering. Kasi gagawa kayo dyan ng mga mga crafts. Mga sasakyang pangkalawakan Pangkalawakan, Tsaka siguro ang tingin ko diyan kailangan mo diyan ng yung ano ba tawag dito yung pag-aaral ng ng sayaw. Choreography? May ganun ba? Study of dance? Yung dance form? Wala nga idea dyan kasi nag-i-slow mo sa Oo nga naman. Nag-i-slow mo siya sa slow mo ka dun slow mo. Yan lang. Balik tayo. So, yung diskarte, diploma, pinagbabangga nila yan Siguro, it's because of nagpo-form sila ng content during that time na, kaakibat yan. Lalo sa panliligaw, di ba? Pag pinakita mo, diploma lang, o wala ka naman diskarte manligaw, wala din. Di ba? Papakita mo lang, ano ako? Engineering ako. Okay. Pero wala kang diskarte. Sa bagay, kailangan talaga kaakibat talaga mga ganun. Well, anyway, okay na yan. Na-settled na yan Tsaka nasa Ice Cream Yummy na, tol, yung internet Ay, gaganon ka lang. Ice cream medyo luma na yung nag-uusapan natin. Oo nga, Ice Cream Yummy. Galing din ni Ice Cream Yummy, no? And so, parang... So, sa TikTok yun, di ba? Sa TikTok. Actually,
Meron pa akong kilala before si Ice Cream Yummy, si yung nakangiti, yung may face mask na butas, tapos yung may tumutulo na yung sipon. Aw, ganun ng ganun. Di ba? Yung parang ano ba yun? AI content ba ang tawag doon? AI, niya, parang ganun. Para pa nagbigay ng corgi, aw, yung tumutulo na yung sipon niya. Tagay siya, ganun. Parang, laki ng kinita niya doon eh. Shoutout kay, sige lang, katas neto. Tumahay ka na. Oo, tumahay. Okay, sige lang. Sige lang. Dahil na si Mick. Hindi kumakain eh. Tumahay ka na pa. Kailangan pag gano'n kumain, tumahay na. Sige. Malapit na to. Ayan. So, natawa ako kay Mick eh. Hindi, kasama yun sa natin. Sige. Yan. So, ayun, saan ba tayo? Sa Ice Cream Yummy, yan, di ba? Sa TikTok yung natin. parang, for me, parang ko eh, parang feeling, inano mo yung sarili mo na, tumutulo na ilis mo, gagano, para lang lumatip. Pero ang laki ng kinita niya doon, ha? Pero 40,000. Ikaw, ano ba kinita niya doon, Bet? Ha? Si Taiping, no? Yung Taiping. Yung nagagawa ganun, di ba? Pero sa akin, okay lang yun. Kanya-kanyang hassle yan, di ba? Kaya, Respect the hassle. Tapos, kung if it works for him, hindi, okay. Okay. May mga iba kasing dinadown siya. Kasi sabing ganun. Wag niya lang sigurong gawin madalas yung sa jeep toll. Kasi, diba? Ano ginawa niya sa jeep? Alam ko minsan nag-live siya doon sa jeep eh. Parang may panood akong clips. Hindi ko alam kung tama ba naalala ko. Parang hindi na tama yun, no? Ano ba? Wag lang niyan dalasan kasi teritoryo na ng mga badyaw yun. Inigawan niya. Baka mauwi pa sa violence eh. Di ba? Kanya-kanyang teritoryo yan. Pag TikTok ka lang. Wag ka namang iwasan mo na yung platform na PUJ. Kaya niyang platform yan. Sa bagay. Hindi, yun nga. Balik tayo kayo dun sa Pero sa akin, may nagda-down sa kanya eh. Na, sorry for the word tanga-tanga. Ginagawa mo tanga sarili mo or what. Pero sa akin, for me, di naman siya nangargabyado ng tao eh. Oo lang yun. Tapos, napapakain naman yung pamilya niya eh. Hindi siya nagnanakaw. Di ba? Mga iba nga, ganda-ganda ng work, pero yung pala pinapakain galing sa nakaw, di ba? Siya hindi eh. Ginagawa sa sarili niya eh. Di ba? So, yung mga ganong sa TikTok, yung may iba sabi, gawin mo kaya yung ganun, no? Gawin mo yung ganun, Ice Cream Yummy. Si Ice Cream Yummy, matagal na rin yan eh. Matagal na rin daw din siya nagla-live at parang, ganun talaga, no? Parang, gawin mo talaga as a content creator, tuloy ka lang sa ginagawa mo, and then, kumbaga para siyang chance na, pag may nakita, tuloy-tuloy na makikita din yung mga ginawa mong video, no? Parang ganun. Ganun lang. Ano yan eh? Palabunutan yan sa algorithm ng mga platform eh. Tama. Oo. Parang yan eh. Hindi mo tuluyang maiintindihan na yung algorithm. Kaya, mas nandyan yung presensya mo. Mas may chance ka mapansin ng algorithm. Hindi. Ito, alam ko nabanggit mo to eh. Pero, naniniwala ako na sa social media, meron sets of group dyan na nagpapaano ng trend. Naniniwala ka doon? Nagpapatrend. Kuwari, ikaw. Yung artificial na trend. Kuwari, ikaw mag-post ka lang na ganito na walang kakwenta-kwentang video pero magte-trend siya kasi pinost mo. That's politics. Wala. Hindi, yun lang naman. Kasi pinost mo kasi ikaw yung set ng may mga page siyang ganun eh. Parang naniniwala ako na may ganun eh. Na, nakita ko yung post mo doon kay yung pinost nung isang nagpapatrend ng video ikaw, marami ka alam sa internet pero ako, parang assumption ko lang doon. Hindi kasi parang meron meron diyan mga gumaganap diyan sa yung may mga page na mga admins na may mga page na ginagame nila yung system. Pero kumbaga questionable yun at medyo slightly shady kung titignan. Kasi babayaran mo siya, tapos i-share niya sa mga pages niya, sa network of pages niya. Kumbaga artificially binuboost mo yung isang content. So mali 'yon as per policy ng FB. Meron naman na napansin ka lang ni Senyora. Napansin ka lang ni Senyora o kung sino mang sikat. Senyora, 'yun nagpapatrend din 'yan eh. Pinos ka.
ano yun dahil ma-influensya siya, malaki yung reach nung ano niya, nung Facebook page niya. Tingin ko yun, okay lang. Kasi, natural lang Maliban na lang kung merong bagay, open na rin ng Facebook niya, kaya meron na nga rin silang yung program para sa partnership. Yung, di ba, yung ilalabelan mo lang na ito ay partnership with ganito and ganito. Totoo. Kaya lang, parang kumbaga, for the sake of transparency. Transparency, So yun, okay lang yun. Kaya lang, yun nga, bilang influencer, siguro, ang kailangan lang, kailangan lang, wag ka namang mag-promote ng mali, Like what? Yung sugal. Hindi, ano pa yan debatable pa kasi yun Debatable pa. Kasi alam mo, hindi ka pwedeng maglapat ng konklusyon. Hanggang di nyo pa nararanasan. Totoo. Hindi. Pwede naman, may scientific di ba? May scientific approach naman kahit naman di mo maranasan di ba? Observation, inference, yung di ba? Hypothesis. Tapos may experimentation. Pwede mo mag-conclude kahit di mo maranasan. I therefore conclude. Kaya pero wag na tayo sa sugal kasi sabi nyo nga masama yung sugal. So wag na muna natin pag-usapan yan. Tingin ko sa mga pang episode 100 na. Pag mayroon ng laman yung analytics natin, so pwede mo lang pakita. Pwede mo lang pakita. Oy, ganito ang ganda ng graph namin, Pataas yung trend. Tapos yung may mag-o-offer na ng sugal, doon na natin tatanggihan. Doon na natin sila awayin. Magkano ba? Ganun. Magkano ba yan? Mataas yung diba? Nag-email pa lang. Diba? Nag-email. Diba? Malaki yung mga letters lahat caps lock lahat Hindi na ganun, tol. Hingin mo kagad yung number. Okay, malamang mag-iiwan ng number yan doon, contact number nung pinaka-ahente, nung recruiter, Tas, ayun. Yun? Tatawagan ko agad yun, sabi sa'yo. Ay, speaking of tataasan ko agad ng boss. Magkano ba yan? Magkano ba yan? Taas ka. Tinataas mo agad. Tinasan ko ng boses Tsaka presyo. Speaking of sugal, yan. Balik na naman tayo. Nag-usapan natin. Kasi, ako nag-stream ako nag-live stream ako Pero ang live stream ko, game, Ragnarok online. Ang layunin ko diyan, mag-invite ako ng mga players. Na sa isang private server Shoutout ko na rin yun Tales of Loki yan. Tales of Loki yan yung natin. Baka naman mabait yan. Ibang show na to. Pag napanood niya tong podcast natin. Ilagay mo nga dito happy birthday Boss Loki. Birthday niya din. Ilagay mo dito sa sa lower third. Lower third. Lagay mo sa lower third ng mga 30 seconds. Gawin mo ng 35 seconds. 35 seconds. Yun yung kasi ni-stream ko. May nag-PM sa akin. Ang dami nag-PM sa akin mga gambling 777, mga ganon. Scatter, mga ganon. Magkano Hindi ko masabi medyo mataas din naman isenyas mo lang na medyo, sino ba yan? Ginaganong ka? Anong contact number niya? Ayun nga, ako kasi, sinabi ko na kasi abang nag-stream na ako, sinabi ko, nagbitaw na lang salita dyan. Hindi tayo katulad ng, hindi ako tatakbo, pero tatakbo, di ba? Sinabi, pero okay yung kung may posisyon ka na dyan, tol. I respect that. Pero, yun nga, tama nga yung sinabi mo na, minsan wag tayo yung napag-usapan natin na minsan wag natin magsaseta ng tapos kasi wala pa tayo sa sitwasyon Minsan kasi ako sinabi ko, ako no to gambling, di ako magpo-promote ng gambling. Tapos nabanggit ko nga sila, yun nga, Team Payaman, sila Boss King, na gagamble, sila online gambling na rin sila. May isang nagano sa akin, may isang parang kinorek ako or what? Tago natin pangalan Betong. Si Betong. Ayun, sabi niya, di mo masisisi yung tao kung malaki yung offer. May punto naman, di ba? Kung inisip ko din, kung ako siguro nung sa tao lang, hindi ako magpo-promote ng gambling or whatsoever. Pero pag inoperan ka ng mga siguro mga $500 per week lang, wala $1,000. Ganun matataas, di ba? Di ba? Mga ganun. $100. Nagagalit ka agad ako, tol. Narinig ko lang yung yung presyo. $120. Ganun. Magkano?
per month, ganun, 2 Tama weeks, ganun. May mga ganun offer eh. Sa ganung halaga lang, ibebenta mo yung ano ba ano ibebenta diyan? Reputasyon. Reputasyon. Ibebenta mo na yung reputasyon ganyan. Hindi man lang ginawa. Oo, taasan man lang, mga ganun. Akala ko 120k. Oo. Hindi, yun lang muna. Siyempre, pang ano lang yan eh. Pero pag siguro sila, yung mga matataas, siguro, pababa ng 50 million, no? Oo. Tingin mo lang, no? Pababa. Tingin ko wag na tayo mag. Hindi, yun lang naman na pahapyawan ko lang yung mga online sa kasi ang topic natin ngayon, The Media Podcast Show, pumasok na kami sa mundo ng pang-content creator. So, pinag-usapan namin yung mga pinanggaling development ng content creator. Tsaka sa mga manonood, nakikinig, pagpasensyahan nyo muna yung format kasi hindi wala. Pati, biglaan lang, umupo lang kami. Nagwalis lang kami, tapos nagsabit lang kami ng green screen. Green screen. Tsaka, hiniram lang yung lamesa ng kapitbahay. Wala pang anto, wala pa kaming writing. Wala pang writing, wala pang format. Wala pang format na pag-uusapan. Pero, hindi tayo nalalayo, di ba? Hindi tayo nalalayo sa pinaka-main natin. Kasi, gambling yung nangyari sa internet. Tapos yung all about pa rin content creator pa rin siya di ba? Siguro i-touch natin ngayon yung yun nga yung struggles ng mga nagsisimula ng ganitong podcast. Okay. O content creation in general. Ano bang mga struggles? Naranasan natin ngayon eh. Ako ang una kong struggle. Tinatamad akong bumangon. Lagi akong puyat tol eh. Ano bang pinag-abalay mo sa buhay? Hindi, yung pa rin, same, content creation, ganyan. Pero ito parang nagbebenta ka ng mga products. Affiliate marketing, ganyan. Nakakapuyat yun tol. Kasi, hassle yung Lazada. Nade-delay yung mga sahod eh. Pero Lazada. Nagkaka-delay. Pero okay. Huwag na natin banggitin. Baka Pero alam na, may community naman dyan eh. Siguro kung may mga kapalo dito na nandun sa community. Alam niya yung sinasabi ko. Yun, gano'n. So, yun lang. Sa sa buhay, sa personal na buhay, wala. Okay lang. Same lang. Although, nakipag-break na ako sa girlfriend ko. Ay! Bakit naman nakipag-break? Okay ka lang ba? Kasi, okay na ako. Nakipag-break kasi ako dahil bakit? Ayaw niyang pumayag na isang lang namin yung tupad ID niya. Tupad ID? Tupad ID, yung tupad di ba yun yung parang maglilinis? Oo, tapos babayaran ka ng gobyerno. Yun yung yung lolo ko. Yun yung parang alternatibo sa Metro Aid na yun. Parang ganun yata. Hindi yata. Kasi alam ko, yung Metro Aid, yun yung MMDA. Okay. Yung wala lang idea kasi. Okay. Yun na ngayon yung MMDA. Ito, programa ng gobyerno. Kung saan. Sa tingin mo dyan yung programa ng gobyerno niyan? Yung tupad? Sa tingin mo? Anong masabi mo dyan? Fuck you, gobyerno. Hindi. Blip mo. Hindi, siguro maganda yung programa na gano'n, nakakaisip ng mga ganyan, di ba? Kaya lang, maliit pa yan. Kumbaga kulang, hindi siya yung talagang long term. Tsaka maliit lang naman bigay eh. Minimum na Oo. Magkano isang tao dyan? Alam ko, 4,000, di ba? Parang depende sa bilang ng araw eh. Alam ko 10 days yata minimum niyan na serbisyong gagawin ng 4,000 to 5,000 ng tao. Parang 6,400 kasi 640 yata dito sa yung minimum sa Metro Manila. So, yun. Ang nakaka-visit diyan, yung attend ka ng seminar, mga seminar. Hindi seminar yun, tol. Yun? Mga politiko nag-i-speech, tas may seminar sa huli. Alam ko na. 90% batian portion yan. Tsaka ididikdik dun sa mga tao na magpasalamat kayo kay politiko ganyan. Ganyan. Wala man lang nakaisip magbanggit nung value added na kinuha yan sa value added tax. Kada bili mo ng boy bawang, kada bili mo ng sardinas. Kaya may ganitong programa.
puro pasalamat kay ganitong politiko. Nakakalungkot. No? Ganon. Tas okay lang yun eh. Kayang tiisin nyo. Wag na isama sila konsyal. Ang haba eh. Ang tagal. Sinamahan ko kasi yung girlfriend ko na yun doon, tol. Nandun lang ako sa labas nung basketball court. Tapos binenta mo lang yung ID niya. Hindi, sabi ko nga sa girlfriend ko, isang la natin yan. Sabi bawal daw. Sabi ko, may fine print ba? Meron bang pati nga, wala namang nabanggit eh. So, paano yung pwede na yung isang la? Ayaw, nagtalo kami. Sabi ko kasi, hati naman tayo. Diba? Yung yung 3,000 kanya, yung 3-4 sa akin. Hindi, joke lang. Hindi, yun nga. So, pero okay yan siguro mapupulido yan. Kailangan lang ng political conviction, political will, kung lang mapaplansya yung mga ganyang programa ng gobyerno. Tsaka lakihan nila. Kailangan yung talaga yung... Pero ang masasabi mo, makakatulong naman to. Oh, yung format niya makakatulong yun eh. Basta dagdagan lang nila. Dagdagan nila, mas palawakin, bawasan yung mga konsyal na magsasalita. Kailangan i-raffle yung pangalan. Dalawa lang. Isang congressman, tapos 2 konsyal. Yun lang magsasalita. Yun lang sa batian portion. Ang daming oras na nasasayang, par. Ang haba nung ang haba nung talkies, tapos karaniwan pa, tumatawid ng lunch. So yung mga tao doon gutom na, par. Hindi nila iniisip na yung sitwasyon nung no? Tapos makikita mo yung mga staff, may mga naka-styro. Alam mo kaagad yun, tol eh. Naka-plastic labo na malaki. Kakain sila nun, ibig sabihin, tol. Alam mo yung styrofoam na may goma, tapos may saging sa ibabaw. May mga ganon. may pack meal. Oo. Yan. Kumikita yung mga nandun din no? Siyempre, mga iba naggagawa ng ganon eh. Ang pinupunto ko lang ay masyadong kawawa yung itsura nung mga para lang makakuha beneficiary. Ng Tsaka parang talaga sila, sinasabihan talaga sila na pasalamat kayo kay ganito, kundi dahil sa kanya, isang bagsak kay ganito, dahil siya na para bang hindi pinasahod yung utang na loob pa, no? Parang hindi sila pinasahod, parang gano'n. Parang nag-pro bono sila, kumbaga sa abogado. Parang libre nilang ginawa yung trabaho nila. Nakakalungkot. Pero anyway, wag natin masyadong awayin sila. Oo nga. Kasi maganda naman yan to. Kasi mag-e-election din, baka kailangan nila yung mga podcast na ganito. Naman. Mga bayan magpa-podcast tayo, no? Pag-usapan natin yung mga script na pampakita. Actually, ito medyo pero may nag-offer sa akin yun eh. Vlog mo lang si ganitong politiko, tapos sana binato mo sa akin, parang gagawa ng niya, parang kwento niya na ganito, ganyan, maganon. Kasi mayroong isang politiko na nag-success diyan eh. Kaya nga nakaupo ngayon eh. Makinari niya internet. Alam mo na, 'di ba? Maraming ganyan, 'di ba? Pero naging success. Kaya, dito lang sa local lang sa atin. Metro Manila. Tao ba to? Hindi. Hayop. Mababuntot? Oo. Minsan kulay green pagka sa cartoons mo pinanood? Oo, pwede. Ano ba yan? Palaka. Hindi. Madalas mo makikita yan sa may mga water lily na Oo. Puta. Sirit. Mga ganun. Dahil lang naman, no? Kasi may nag-offer lang sa akin. Pero, balik tayo doon. Parang lang din, no? Ito, pasok na naman sa usapan natin. Internet na naman, ganyan. Tapos yung mga, sa tupad. Diba? Kasi ako, yung pinsan ko, nagtupad din siya eh. Linis ka lang dyan. Meron ka ng pera. Tapos, tagal nilang makuha yung yung kanilang So, meron pang dyan. Meron pa pala dyan sa tupad. Yung meron pa palang, meron nakaano sa'yo, yung may hawak pa sa'yo, tapos, di ko alam, parang kickback pa yata yung... parang micromanager tawag. Narinig ko na yan sa mga chismis, yung mga team leader. Oo. At saka yung minsan... Kasi,
kasi ano nila, pinasok kita ha. Utang na loob mo pa, pre. Parang ganun. Tapos yung parang yung kikitain mo, bawas. Ito, chismis lang to ha. Hindi namin pinatotohanan. Chismis lang. Sige. Mga naririnig nasa inyo na yan. Kumbaga parang horror story lang to eh. Meron nga umabot pa na Alam ko natulpo pa to yung kapitan. Ay? Kapitan mismo. Ewan ko tulpo o kung ano mang programa na sa radyo na nag-expose. Baka i-search na sa tulpo yan ha? Baka hindi ko nga alam eh. Hindi ko alam na ano nga lang eh. Okay. Basta may ganyan. May mga yung kapitan ng kasabwat. Siya yung yung pumaparte. Meron naman yung yung team leader. Yung kapwa mo lang din parang nakita ko nga yan. Kasi yung mga team leader kasi na yan, tol. Yan din yung mga team leader nung eleksyon. Okay. So parang sila? Siguro ikinukonsinte o hindi na lang tinitignan nung mga nasa posisyon kasi nga may utang na loob sila doon. Kaya yun, pinaparte pa yung yung kapiranggot na sasahurin nung mga nagtutupad. Nakakalungkot naman yan. Again, hindi natin pinatototohanan, chismis lang. Chismis lang doon, sa bagay. So, ayun lang, no? Yun, balik tayo sa jowa mo. Ano nangyari? Break na talaga kayo, no? Wala na. Hindi, ito nga. Wala pa hindi pa pwedeng hilutin pa? Hindi, ito nga nag-message sa akin. Meron naman daw akap ng DSWD kaya balita, magbabalikan speaking of akap pa, parang ang meron ako nakakita sa Facebook at politika na naman to, ewan ko, pero parang involved to kay Sara Duterte. Parang gusto yata, sa mga pro kay Sara Duterte, gusto yata yung AKAP ay i-dissolve. Parang nakita ko lang, pero I'm not sure kung totoo to nasa mga Facebook lang, sa mga article. Yung gustong is-dissolve yung AKAP. Yung ganito. At parang meron daw silang programang, hindi ko alam ba whatsoever, pero minsan hindi rin. Nakita ko lang. Pero seemingly parang nakaka-catch ng attention kasi bakit kung totoo man yung post na may kasi lang parang hindi, bang tinutukoy nung post na bakit i-dissolve? Parang yung nag-post na yun against siya kay Sara Duterte. Ay, may bias ka agad eh. Bias ka agad bias ka agad, di ba? Parang yung mga ganun na pero may kita naman natin ano ba yung ano bang color scheme ni Sara Duterte? Kulay green? Green? Green eh. Baka naman. Kulay green, no? Political color, no? Lagyan mo nga ng dito, tol. Yung green screen ng aircon. Aircon, di. Maglalagay na talaga natin yung aircon. Sayang yung jacket ko eh. Baka sabihin nila, jacket pa eh. Hindi, yun, balik tayo. AKAP, no? AKAP. Pero pa pala AKAP, so atupad, no? Iba pa yun sa DSW AKAP. Oo. Tapos yung tupad sa Dole. Ang dami. Ang ganda pala eh. Yun eh. Ang dami pala eh. No? Saka kaya natutuwa rin ako dyan sa saan ba to? Sa tupad. Biruin mo. Kumpanya ka lang ng pagawaan ka lang ng pinya. Nakatulong ka sa kapwa mo. Dole, di ba? Ha? Yung pinya yung Dole yun eh. Iba pa yun. Iba pa pala yun. Ano yun eh. Pinya. Di ba Department of Labor? Yung pala. Labor. Dole pala. Dole. Yun, ba yun eh? Yung ano yun eh. Hindi, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang. Alam mo. Okay. Maganda yung programa nila, no? Pang mahirap, no? Ayoko sabihin pang mahirap eh. Parang pangmasa. Mga kapos. Pero ano yan eh, simptomas yan. Ano yan, pag pinapakita niyan, nakulang sa trabaho. Kulang sa trabaho ang bansa natin. Okay. Maraming kaya nga may ganyang programa para medyo kahit paano maibsan daw. Para may maging productive yung mga para may income kahit paano. Oo. Ewan ko. Kaso may mga meron akong kapitbahay, kompleto, AKAP, may utupad, may 4-piece, tas madalas magtong-it. Tapos hikaos daw sila, lakas magsugal. Biro lang. Tapos nagpapa 5-6. Pa 5-6.
Joke lang. Ayun lang. Maganda yung mga programa, no, ng ano natin. Punta tayo sa programa, no? Dahil sa girlfriend mo. Ano ba? Ngayon, wala na. Okay namin. Magbabalikan kami. Magbabalikan na kayo. Nag-chat na ngayon. Akap nga. Anong gagawa natin? Kailangan mo akapin. Di ba? Kunin mo na kasi sa mo ba binenta yung ID niya? Hindi nga. Hindi mo na tinuloy. Pero nasa iyo yung ID ng akap niya. Sabi ko nga kung ayaw mo, wag. Pero okay na kayo. Sa'yo ng ID mo. Tapos na-cash out na, tol. Na-cash out na. Ay, alam ko na kung bakit. Alam ko na bakit nagkabalikan kayo. Baka daw kasi mag-success ka sa podcasting. Baka. Hindi, ako nga yung siya yung nag-offer na magbalikan kami. Kasi nga daw, may akap na naman nga daw. Siguro baka dito, papayag na siya isang lako yung ID. Doon sa isa. May ganun bang may kailangan ba ng ID doon, Yung tupad? Hindi, sa akap. Hindi ko alam. Alam ko direktang hingi lang yata yun Hingi ka lang pera, bibigyan ka. Tapos, papakita lang sa'yo, pipirma mo lang yung andon, nakalagay na, na amount. Tapos, bibigyan ka na ng pera. Parang ganun lang yata yun. Sa bagay. Dami, no? Daming mga magandang programa ng ating gobyerno ngayon na kung saan makita natin na makakatulong in a sense na makakatulong naman siya sa... Tsaka no choice sa bagay, no choice din. Kasi... Walang choice Siyempre, kunin na yan. Diba? Pero maganda dito kung talaga, trabaho, no? Trabaho talaga. Trabaho. Tsaka babaan yung tax. Saka na natin... Lalo na yung syntax. Ayip na yan. Hirap pag-usapan yan, yung mga ganyan. Pero yun lang. Diba? Kung wala yung syntax na yan, tol, hindi sana kape iniinom ko ngayon. Ano na? Dapat nakakalasing na ng konting yung iniinom natin. Dahil sa syntax, may kape. Tapos, kung mapapansin mo, kanina pa to. Hindi ko maubos-ubos. Titipid ko, mahal ng asukal dahil may sugar tax. Grabe yung syntax na yun. Grabe. Hype na yan. Ayan. So, ayun, balik tayo sa ating episode 1. Ano ba? Tumakbo na ba ng ilang oras bang dapat? 2 hours na. 48 minutes. So may pa tayo? Siguro mga 15 to 10 minutes na lang tayo. May ganun ba? Pinag-usapan nga natin yung about sa pagpasok sa content creator. Ayun nga, bali, di pa tayo kilala naman ako ng mga kasi ako, content creator, nag-try ako mag-vlog Nag-start ako 2018. Pero, isang pero during that time, hindi ko pa siya parang, wala pa sa akin yun. Pero nung dumating nung nakita nila si Kong TV, 'di ba, na nag-success. Tapos nung pandemic, dumami mga vloggers nung pandemic Oo. Kasi alam mo yung tipong alam mo yung tipong masarap din pag-usapan yun yung maganda din pag-usapan din yun bakit nagiging patok sa mga tao yung mga influencer na pinapakita yung kanilang success. Wealth, bahay. Siguro ano diyan? Ano tingin mo diyan? Yung explanation mo diyan? Nakakamangha sigurong makita yung mga lalo pa kung yung nagpe-flex ay galing sa parang classic na from rags to riches. Kahit sa mga dati pang yung mga media na kino-consume natin. Halimbawa, yung mga sa Disney. Marami diyan yung mga from rags to riches 'di ba? Cinderella type. Totoo, tama. Ano yun, na-enjoy talaga ng audience. Siguro yun ang dahilan. Kaya pagka nakakita tayo ng mga vloggers na piniplex yung lalo pat alam natin na galing lang din sa sa kasi baka maaari posibleng maging ganun din sila. O hindi man, at least na experience mo in a way through through watching. Through watching ba. Tapos ang gaganda pa ng mga POV shots. Sakto yung mga lighting. Yung music, ang ganda. Wow. Tapos POV. Point of view. Tapos unti-unting, diba sa sopa? Ay, ano ba to? Vloggers. Vloggers. Binanggit mo kasi yung POV. Ikaw nagpanggit ng POV. Ako ba? Oo, ikaw. Hindi, uso ko. Diba, sa point of view nung camera. Parang ikaw na-experience mo ikaw yun. Nung audience. Yun. Ako, opinion ko dyan. Totoo yun May punto yung sinasabi mo na yung mga nanonood. Kasi
ano tayo kumbaga nag-escape tayo sa problema eh. Escapism nga di ba? Nag-escape tayo at pupunta tayo sa panandaliang yung sarap naman nito. Panandaliang aliw. Aliw. Hindi, lang. Kaya pala, short time. Ba? Ngayon ko lang naisip yun Hindi, pasok tayo. Yung mga pinapakita yung kasi parang napipil mo rin na nararamdaman mo na rin habang pinapanood mo siya eh. Parang, sarap naman ng ganun. Kaya yung mga ibang mga ikaw, kung mayaman ka na, papanoorin mo pa ba yung ganun? Hindi na, di ba? Maaaring hindi na. Baka kasi, you're living it na. Living it na, oo. Ba't pa ako manonood ng mga ganitong mga luxury tour sa mga hotels? Ganyan. Hindi na siguro. Hindi na. Ayoko naman yun. Sa Sofitel. Hindi na ako manonood yan. Pero ikaw ginawa ko kahapon yan. Mga ganun. Kaya nga bilang ako, I can't afford mga ganyang bagay. Papanoorin ko na lang to. Di ba? Mga ganung bagay. Well, yun nga, yung mga... Kasi napansin na ng mga content creator yan. Kaya, flex sila ng flex. Flex na lang sila ng flex. Kasi titigil yan, pagka yung headline na sa balita, yung BIR, tinitignan kung paano itatax mga content creator. Hintuan ngayon yan. Tigil mo na yan, palamig mo na yan. Kasi mo yung mga yung mga naging mga assets mo, yung mga assets mo, di ba? Habulin ng BIR yan. Nakabili ka pala ng ganyan, ha? Pero kung nagbabayad ka naman na, okay na yun. Pero sa small content creator, wag naman sila mag-tax naman. Hindi, may may set na, may clear-cut policy na yata. Kasi alam ko, mga tax natin, kahit mga ultimo bata, nagbabayad din ng tax eh. Bibili nila ng chichirya yata kailangan maka 240,000 pataas ka. Lagpas ka ng 240,000 annual. Annually para ma-tax ka. Kung isa kang content creator o online seller. Alam ko ganun. Sa YouTube nga may tax diyan sa bago pa dumating sa Pilipinas yung sahod mo, itatax na doon eh. Tax na doon. Tatax sa Amerika. Tapos gusto pa i-tax din ng Pilipinas. Doble doble tax. Magkano tax mo sa AdSense? Nasa ilang porsyento na. Ako nasa 24% yata, hayop na. Malaki kasi hindi ko sineryoso yung pagpi-fill up. Yan ko na lang. Shit. Tas tinignan nung parang sila eh, parang may AI na eh, na yung yun na magdedesisyon. Parang parang home credit eh. Kasi nilapatan ako ng okay, 24% ka. Ayun. Yung kada $100 mo, babawasan ng $24. Tapos babayad ka pa ng 25 sentimo sa stamp tax. Stamp tax. Yung pa yung reklamo. Stamp. Ayan. Gas ngayon, itatax ka ng gobyerno kung malaki yung kita mo. Kung malaki kita mo. Kung malaki. Pero kung mga pa $100 lang, $500, $1,000, wala yan. Okay lang yan. Safe. Safe yan. Pero pag yata, nag-240 ka na annually, yun na, yari ka na. Okay. Malay mo, di ba? Tayo, magpa-podcast tayo. Papasukin natin yung podcast eh. Ito na nga, episode 1 na natin, di ba? Ang gagawin natin dyan, magtatayo tayong korporasyon. Korporasyon? Korporasyon? Anong korporasyon? Para meron tayong corporate shield. Okay. Corporate shield. Yun eh. Yun yung ginagamit ng mayayaman para ikutan yung mga buwis. Pero sa ibang episode na natin i-discuss yan. Medyo na tayo. Okay. So, siguro, dito na lang muna ang ating podcast. Ang episode 1 ng The Medyo Podcast Show. Simpleng usapan lang, pero kung saan napunta. Pero, nasa kami, inline sa content creator. Kasi, pinasok na natin ang content creator no? Pagka-content creator kasi, dahil nga, ang dahilan, bakit tayo nagpa-podcast, dahil, malaki bigayan daw eh. Malaki ang bigayan. Malaki daw bigayan. Di ba? May isa pang content creator na malaki, yung political, mag-ano lang siya no? Kilala mo ba yun? Ano yun? Mga ganyan. Mag-election na, di ba? So, So, yun lang. Maraming salamat. At susunod na episode, kita-kita tayo. Ayusin natin siguro yun, mga lighting. Ano bang mga ayusin natin? Glare dito, banda dito. Isa lang natin, no? Isa lang kasi. Totoo sa camera to. Yung camera 1.
yung videographer natin ay initan tol. Ay, naiinitan Yung nga. camera. Pakita mo. Pakita mo. Ay, yan pa. Yan pa, ano pa yan, no? Ano pa? Mamaya. Ayan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. At mga kaibigan, minamahal na kaibigan. Kahit ang mamayan, pangmasa. Sana maging pangmasa ang ato natin. Oo. Yaman na ako. Kahit di sila manood. Hindi, manonood yung mga yan. Ayan. Anyway, yun lang. Peace, I'm out. We out. Maraming salamat. Episode 2 ng aming The Medyo Podcast Show. No? The Medyo Podcast Show. Ayos. Rock and roll.